ang isang mahirap na bata ay biglang nakakuha ng isang high-tech na aso na talagang isang mapanganib na armas na ginawa ng militar. Ganito ang nangyayari sa kwento ngayon. Nagsimula ang kwento sa isang high-tech na lab na tinatawag na Crane, kung saan ang isang scientist na nagngangalang Andrek ay nagbibigay ng isang presentasyon tungkol sa kanyang proyekto. Gumawa siya ng isang asong tulad ng tapat na robot na pinangalan ng Axel, na gusto niyang gamitin sa hukbo. Pagkatapos nito, nakita namin nasa isang karera ng bisikleta. Naputol ang kadena ng isang batang lalaki na nagngangalang Miles Hill, na naging sanhi ng pagkatalo ng kawawang lalaki. Pagkatapos ng karera, galit na galit siya kapag nakita niyang nagdiwang ang nanalo. Dahil napakahirap ng kanyang ama, pumunta si Miles sa nanalo at humingi ng dagdag na kadena. Ang nanalo sa karera, si Sam, ay handang ibigay sa kanya ang kadena, ngunit walang pakundangan na tumanggi ang kanyang ama. Pagkatapos nito, parehong malungkot na nakaupo si Miles at ang kanyang ama. Maya-maya, dumating ang isang babaeng nagngangalang Sarah at binigyan sila ng kadena na ninakaw niya kay Sam. Mabilis na inilagay ni Miles ang chain sa kanyang bike at naghanda para sa susunod na karera. Matindi ang laban ni Sam at Miles, ngunit kahit papaano, nanalo si Miles sa karera sa huling sandali. Pagkatapos ng karera, binati ni Sam si Miles at inimbitahan siya sa isang party. Noong una ay tumanggi si Miles, ngunit pagkatapos na himukin siya ng kanyang ama na pumunta, pumayag siya. Samantala, tumakas ang robotic dog na si Axel mula sa Crane Lab. Nagpadala si Andrek ng isang team para hanapin siya, ngunit noong panahong iyon, nakarating na si Axel sa labas ng lungsod. Sa party, dinala ni Sam si Miles sa isang lupa kung saan sinunog niya ang isang sirang kotse habang nagsasagawa ng ilang mga stunt, at ang kanyang mga kaibigan ay nakatayo sa paligid. Nagre-record na hindi ito nagustuhan ni Miles, kaya bumalik siya sa bahay, kung saan nakakita siya ng maraming magagandang bisikleta. Samantala, dumating din ang babaeng nagbigay sa kanya ng kadena. At sila ay naupo at nag-usap ng matagal. Kinabukasan, sinabi ni Miles sa kanyang ama ang lahat tungkol sa nakaraang gabi at sinabi na kung mayroon siyang parehong mga pasilidad tulad ni Sam, siya ay naging pambansang kampyon. Samantala, nakipagpulong si Andrek kay Kapitan Weber, kung saan napag-usapan ng kapitan na makita ang huling produkto ni Axel sa lalong madaling panahon. Labis ang sama ng loob ni Andrek dahil nakatakbo na ang robot. Ano kaya ang ipapakita niya? Kinabukasan, inimbitahan ni Sam si Miles para sa isang karera ng dirt bike. Pagdating sa track, ginulo ni Sam si Miles para pakialaman ng kanyang mga kaibigan ang fuel tank ng bike ni Miles. Tiyak na, ilang minuto pagkatapos magsimula ang karera, nasira ang bisikleta ni Miles, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Gumawa pa si Sam at ang kanyang mga kaibigan ng video ng insidente para asarin si Miles, at pagkatapos, iniwan nilang mag-isa ang kawawang bata. Inubos ni Miles ang tangke at nilagyan muli ng gasolina, ngunit hindi pa rin umaandar ang bike. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tunog na nagmumula sa isang walang laman na lalagyan. Nang makalapit siya ay nakita niya ang robotic dog na si Axel. Noong una ay sobrang natakot si Miles. Binuhat niya ang kanyang bike at sinubukang tumakas. Ngunit madaling naabutan siya ni Axel gamit ang kanyang advanced na teknolohiya, at sinimulan siyang habulin. Buong lakas na sinubukang makatakas ni Miles. Pero nakita niyang natumba si Axel habang hinahabol siya. Lumapit siya kay Axel at nakita niyang na-activate na ni Axel ang kanyang self-destruction mode. Buong pagmamahal, inalis ni Miles ang magarbong goma sa paligid ni Axel. Pagkatapos ay ikinonekta ni Axel ang sarili sa telepono ni Miles, at na-deactivate ang kanyang self-destruction mode. Ibinalik ni Miles si Axel sa lalagyan, at sinimulan siyang ayusin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubaylang nakasulat doon. Kinabukasan, nagtatawanan si Sam at ang kanyang mga kaibigan sa video ng pagkahulog ni Miles, nang pigilan sila ni Sarah, at nagtanong tungkol kay Miles. Samantala, abala si Miles sa pag-aayos kay Axel. Kumuha pa siya ng parts sa sarili niyang bike para tumulong sa pag-aayos ni Axel. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng gasolina at tuluyang tinanggal ang takip sa bibig nito. Maraming armas si Axel sa loob ng kanyang bibig, ngunit hindi niya inatake si Miles. Sa halip, sabay silang naglaro. Dahil nasa open field sila, nakita sila ng mga drone ng gobyerno. Samantala pabalik sa lab, naghanda si Berman na durugin ang sistema ni Axel, ngunit pinigilan siya ni Andrek. Gusto ni Andrek na obserbahan ang buhay ni Axel kasama ang mga tao. Makalipas ang ilang oras, dumating si Sarah para makipagkita kay Miles, ngunit unang nakita siya ni Axel at akmang aatake na siya nang pumasok si Miles at pinigilan siya. Sinabi niya kay Axel na hindi umatake si Sarah, matalik niyang kaibigan ito. Kinagabihan, napag-usapan ni Sarah na ibalik si Axel. Ngunit ipinakita sa kanya ni Miles ang mga marka ng bala sa katawan ni Axel, at ipinaliwanag na tiyak na sinubukan ng dati niyang may-ari na tumakas, kaya hindi na kailangang ibalik siya. Nang makitang magkasama sina Sarah at Miles na ganito, binuksan ni Axel ang mga ilaw ng disco, at nagpatugtog ng ilang love songs. Bumalik sa lab, sinabi ni Berman na pareho silang mahirap, na nagmumungkahi na maaari lamang silang mag-alok sa kanila ng pera at ibalik ang robot. Ngunit tumanggi si Andrek, sinabi na sa pamamagitan ng pamumuhay kasama ng mga tao. Si Axel ay nagsisimulang magbago, na magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanilang pananaliksik. Kinabukasan, nagpa siya sina Sarah at Miles na palihim na bawiin si Axel. On the way, huminto sila sa isang gasolinahan kung saan nahak ni Axel ang ATM at ang petrol machine. Hindi na nila kailangang magbayad ng pera at nakakuha pa sila ng maraming pera mula sa ATM. Samantala, tinanong ng nanay ni Sarah si Sam tungkol kay Sarah, pagkatapos ay sinusubaybayan ni Sam ang lokasyon ng telepono ni Sarah. Nagtago sina Sarah at Miles sa isang bakanteng bahay, kung saan nagpinta sila. Sa mga oras na ito, iniskan sila ni Axel at itinala ang kanilang mga galaw ng kamay sa kanyang memorya. Nagpakita siya ng isang presentasyon pagkatapos, kung saan naunawaan ni Sarah at Miles na si Axel ay idinisenyo upang labanan ang mga sundalo ng kaaway sa digmaan. Nagtiwala si Axel kay Miles at ibinigay sa kanya ang kanyang biometric chip. Sa ganitong paraan, permanenteng ikinonekta ni Axel ang kanyang sarili kay Miles. Nang makita ang lahat ng ito,
Labis na nagalit si Berman at hiniling na itigil na ni Andrek ang lahat dahil ngayon ay ganap na umaasa si Axel kay Miles. Pagkatapos ay dumating si Sam at nagsimulang makisama kay Sarah. Ngunit binitawan ni Miles si Axel patungo kay Sam at napatumba ni Axel si Sam sa isang tama. Akmang sasalakayin ni Axel si Sam, ngunit sakto namang pinigilan siya ni Miles. Nang makitang sinunod ni Axel ang lahat ng utos ni Miles, labis na natuwa si Andrek, ngunit labis na nalungkot si Berman. Pagkaalis ni Sam, galit na galit si Sarah kay Miles dahil nagtatrabaho ang kanyang ina sa pamilya ni Sam. Sinabihan ni Sarah si Miles na kumuha ng payo mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay iniwan nila si Axel doon at nagpunta upang makipag-usap sa ama ni Miles. Nang gabing iyon, bumalik si Sam kasama ang kanyang mga kaibigan upang maghiganti sa kanyang kahihiyan. Kung gugustuhin ni Axel, masasaktan niya sana sila ng gusto, ngunit sinunod ang utos ni Miles, hindi siya umatake. Para makaganti kay Axel, nagbuhos ng maraming gasolina si Sam at ang kanyang mga kaibigan sa lupa at sinunog si Axel. Isa sa mga kaibigan ni Sam ang nag-livestream ng buong insidente sa social media. Samantala, sa bahay ni Miles, pinayuhan siya ng kanyang ama na ibalik si Axel sa militar. Noon lang, ipinakita ni Sarah sa kanila ang live na video sa kanyang telepono. Mabilis na sinugod ni Sarah at Miles si Axel, ngunit nakalimutan nila ang biometric sensor sa bahay. Samantala, sa lab, ang dalawang siyentipiko ay nanunood ng lahat ng walang magawa. Ngunit wala silang magagawa. Sa oras na marating ni Sarah at Miles si Axel, halos huli na ang lahat. Kahit papaano ay gin-icing nila si Axel, isinakay sa isang truck. At dinala siya sa isang 3D printing press, kung saan nila inilimbag ang lahat ng kanyang mga pyesa. Matapos mailimbag at may dikit ang disenyo sa kanyang katawan, nagbigay ng mensahe ang sistema ni Axel na naayos na ang kanyang hardware, at aabutin ng 2.5 oras bago mag-reset ang kanyang system. Habang naghihintay, naging sobrang malapit sina Sarah at Miles sa isa't isa. Sa sandaling nakaon si Axel, nalaman ni Andrek ang lokasyon ni Axel. At nagpadala ng ilang ahente ng gobyerno upang mahuli siya. Ngunit nang akmang sasalakayin ang mga ahente, nag-activate ang sistema ni Axel, at agad itong lumaban. Bumalik lahat ng alaala ni Axel. At napuno siya ng gana na maghiganti kay Sam. Agad siyang tumakbo palayo upang hanapin siya, kasama sina Sarah at Miles na nakasunod sa likuran. Nahanap ni Axel ang kinaroroonan ni Sam, kung saan may sinusunog si Sam at ang kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang nandoon, ngunit nang makita nila si Axel ay nagkalat sila. Walang pakialam si Axel sa iba. Niyang ipaghiganti. Sinubukan ni Sam na labanan si Axel gamit ang flamethrower, ngunit naubos ang kanyang gasolina. Sa pagkakataong iyon, dumating sina Sarah at Miles at pinigilan si Axel. Noon, nakarating na rin sa eksena ang mga drone ni Andrek, at sa tulong ng mga electric shock, nagawa nitong igapos si Axel. Pagkatapos, kinuha ng mga opisyal ng hukbo sina Axel, Miles, at Sarah, at dinala sila sa lab. Tinanong ni Andrek si Miles tungkol sa biometric sensor. Sumagot si Miles na si Axel ay may damdamin din, at dapat magkaroon ng karapatang mabuhay ng malaya. Ngunit wala sa mood si Andrek na makipag-ayos. Nagtakda siya ng isang bitag para kay Sarah, na ginawa ito upang kapag sinubukan niyang tumakas, mapipilitang atakihin siya ni Axel. Gayunpaman, ginamit ni Sarah ang kanyang katalinuhan at nagsimulang gumuhit ng parehong disenyo sa hangin na ginawa niya kanina sa dingding ng bakanteng bahay. Nag-trigger ito ng alaala sa isip ni Axel, at napagtanto niyang kaibigan niya ito. Nang makitang nakulong ang kanyang mga kaibigan, naghanda si Axel na salakayin sina Andrek at Berman. Nang makita ito, nagtakbuhan sina Andrek at Berman. Ngunit sa daan, inaresto ng hukbo si Andrek dahil nagpadala na si Berman ng email sa commander na nagpapaliwanag ng lahat tungkol sa mga aksyon ni Andrek. Sa loob ng lab, mahinahong nagpaalam si Sarah kay Axel. Ngunit hindi pa handang magpaalam si Miles sa kanyang pinakamamahal na alaga. Nagpa siya siyang tumakas kasama si Axel. Pagkatapos nito, inutusan ni Commander Weber ang militar na patayin si Axel. Patuloy sa pagtakbo sina Miles at Axel, ngunit sa isang punto, nahulog si Miles sa bike. Nang ice-scan siya ni Axel ay nakita nito na si Miles ay may bali sa braso. Sinubukan ni Axel na tulungan ang kanyang amo, ngunit inutusan siya ni Miles na tumakas. Gayunpaman, dumating muli ang mga drone, at nagsimulang isara ang kapangyarihan ni Axel, tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Axel na dalhin ang sarili sa isang ligtas na lugar, at i-activate ang kanyang self-destruction mode. Bago mamatay, tumingin si Axel kay Miles sa huling pagkakataon. At pagkatapos, boom, naduraj ang puso ni Miles sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na robot na aso. Pagkalipas ng 6 na linggo, nakilala ni Commander Weber si Andrek sa kulungan at inalok siya ng pagkakataong makabalik sa tungkulin. Na sinasabi sa kanya na kahit papaano ay aktibo pa rin ang code ni Axel at sinusubukan ng robot na kumonekta muli sa sarili. Sa kabilang side, nakita namin na isang araw, habang tahimik na nakaupo si Miles, pinindot niya ang biometric sensor, at biglang lumabas ang logo ni Axel sa phone nilang dalawa, na nagpapakitang buhay pa si Axel.